may misteryosong tunog na narinig sa ilalim ng lupa sa San Mariano sa Isabela. Sa halip na matakot, may isang grupong excited itong hinukay. Ang lugar kung saan narinig ang tunog, pugad pala ng mga buhaya. Ano kaya ang naisipahiwatig ng mga hatchlings doon? Kuya Kim, ano na? Ito ang tunog na nai-record kamakailan sa isang damuhan sa San Mariano, Isabela. Ang tunog galing sa ilalim ng lupa. Nang mapalitaan ito ng grupo ni Marites, ang Mabuhaya Foundation, agad nila itong sinadya. Ang lupa kasi kung saan nanggagaling ang tunog, isa palang pugad ng buhaya. Ibig sabihin, may mga nakabaon ditong itlog ng buhaya. At ang tunog na naririnig mula rito, mga pre-hatching call. O tawag na mga hatchling o baby crocodiles habang sila'y nasa lupa ng itlog. Way of communication nila yon sa kanilang nanay. Mother, mag-hatch na kami. Sa natural na sitwasyon, ang mga inang buhaya ang naghukay sa mga pugad para tulungan ang mga hatchling makalabas ng mga itlog. Pero dahil minomonitor daw ng Mabuhaya Foundation ang naturang pugad, sila na raw ang maingat na naghukay sa mga ito. Masusi itong binantayan ng foundation itong unang linggo ng Agosto hanggang sa ito'y mapisa. At sa 24 na itlog na kanilang nakita, 12 o kalahati lamang nito ang napisa. Ang hatchlings na kanilang nakolekta, nakabilang pa man din sa pinaka-rare at most endangered na species ng buhaya, ang Crocodylus mindorensis o Philippine crocodile. Dinala nila sa isang conservation facility para sa ilalim sa tinatawag na Head Start program. Programa ito ng Mabuhaya Foundation kung saan inalagaan muna nila ang mga hatchlings sa loob ng 2 taon. Maliit pa kasi ang tsansa na mabuhay sila sa wild. At kapag malaki at malusog na ang mga ito, saka pa lang nila ibabalik ang mga buhaya sa natural nitong habitat o tirahan. Sa ganitong paraan, masisigurado raw nila na makakasurvive ang mga ito sa wild. Ang Head Start program, ang layunin niya, mapalakas ang survival ng mga baby crocodiles sa pamamagitan ng pagpapahalaki at pag-aalaga sa kanila sa loob ng 24 months bago po sila pakawalan ulit sa kanilang natural habitat. There are only about less than 250 left in the wild. So it's classified as critically endangered, really on the brink of extinction. Reproduction is really very important and every hatchling that is born is important and counts. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.